Nagwawala pa rin si Ara, kahit na yakap-yakap siya ni Kenneth. Pilit siya nitong pinapalo pero hindi nagpatalo si Kenneth. At yakap niya pa rin ito. Wife, please, ako to. Sabi ni Kenneth dito na narinig ni Ara na ikinatigil niya sa pagpalo dito. At agad siyang inamoy para masigurado na siya nga si Kenneth. Kenneth? Gulat na sabi ni Ara na ikinatingin ni Kenneth sa kanya. At sunod-sunod na tumango, yes. Yes, it's me, Kenneth. Naiiyak na sabi ni Kenneth at agad siyang niyakap ni Ara. At muling humagulgol sa bisig niya. Habi, ikaw nga. Habi, andito ka na. Iyak na sabi ni Ara at hinagod naman ni Kenneth ang likod nito. Yes, wife. Habi is here. Please don't push me away. Sabi ni Kenneth pero umiiyak lang si Ara. Hindi siya mahinto sa pag-iyak na siyang dating ng doktor. Ako ang bahala sa kanya, Mr. DeBioxt. Sabi ng doktor kahit na ayaw ni Kenneth ay hihiwalay na sana siya dito. Pero ayaw siyang bitiwan ni Ara. No, Habi, wag mo akong iwan. Wag mo akong iwan, kasama sila. Patay na sila, Habi. Nagulat naman si Kenneth dahil sinabi ni Ara at napatingin sa doktor at siningyasan na lang siya nito na huwag umalis. Mayroong itinurok ang doktor kay Ara na umiiyak pa rin hanggang ngayon pero maya-maya ay unti-unti na itong tumigil sa pag-iyak at kumalma. Ihiga mo siya ng maayos, sabi ng doktor na ginawa naman ni Kenneth. Agad na pinunasan ni Kenneth ang mukha ni Ara na may mga luha pa rin dito. Kumusta ang pakaramdam mo, Ara? Tanong nito kay Ara pero wala siyang nakuwang sagot mula dito. Kausapin mo ako, okay? Magtatanong ako kung anong nangyari sa'yo. Tanong nitong muli. Pero sinabi ng doktor ay doon na tuluyang nagbago ang itsura ni Ara at muling niyakap pero hindi na siya nagwala katulad kanina. Wife, please, huwag ka nang umiyak. Sabi ni Kenneth dito at pilit na inaalo pero iyak pa rin ang iyak ang dalaga. Ano ba talaga nangyari sa kanya, Mr. DeBiox? Dahil kung hindi mo sasabihin sa akin, wala akong magagawang lunas para sa kanya. Sabi nito na ikinatingin ni Kenneth dito. Ang doktor na iyon ay kilala niya. Isa rin itong DeBiox at ang kanilang tita na kapatid ng papa niya. Sa Isabela sila nakatira noon pero lumipat lang sa Maynila matapos na mamatay ang kapatid niya. Kilala silang lahat sa Isabela lalo na at doon nagsimula ang mga DeBiox hanggang sa naging napakayaman na nila ngayon. She was kidnapped, tita. Napasinghap naman ang tita niya dahil sinabi ni Kenneth at hindi makapaniwalang napatingin sa kanya. You let them kidnap her? Gulat na sabi nito sa kanya na ikinayuko ni Kenneth. Tita, I don't know na may binabalak na pala sila kay Ara. Sabi ni Kenneth dito. Napabayaan mo pa rin siya, Kenneth. Paano kung tita, walang may gusto sa nangyari? Biglang singit ni Lucas sa doktor na ikinatingin nito sa kanya. At seryoso lang ito kaya napabuntong hininga siyang muli. I'm sorry, Kenneth. Nag-alala lang ako kay Ara. Nangako ka sa amin na ipakikilala mo siya ng buo at maayos pero anong nangyari? Sabi nito sa kanya. Bago pa man tuluyan na naipakilala ni Ara si Kenneth sa publiko noon ay nauna na si Kenneth na magsabi sa pamilya niya tungkol kay Ara nang hindi nito alam. Gusto ni Kenneth na makilala na siya ng pamilya nila dahil nga mahal na mahal niya ito at tanggap na tanggap siya ng tito at tita niya. At nangako nga siya na ipakikilala niya ito ng personal sa mga ito sa tamang panahon. Hindi na nakapagsalita pa si Kenneth dahil bumukas ang pinto at nakarinig sila ng sigaw ng dalawang maliit na boses. Mami! Mami! Sigaw ni Addison at Aidan at agad na pumunta sa kinahihigaan ni Ara. Habang ang tita naman ni Kenneth ay gulat dahil sa nakita niyang dalawang bata na kamukhang kamukha ni Kenneth at Ara. Agad na niyakap ng kambal si Ara at tumigil na sa pag-iyak dahil narinig niya ang dalawang tinig na matagal na rin niyang hindi narinig. Aiden, Addison,
Nasabi ni Ara at niyakap ang dalawang bata. Ara? Sabi ni Ali at Grace at pumunta din sa kinalalagyan nito at niyakap si Ara. Sobrang saya nila dahil sa wakas ay nakita na nito at ilang araw din siyang nawala. Nang matapos sa mga itong yumakap ay ang mama naman niya ang lumapit dito at niyakap siya. Ara anak, iyak na sabi ng ina niya at niyakap ito kaagad. Huling yumakap ay ang magulang ni Kenneth. Ara, pinag-alala mo kaming lahat. Sabi ng ina ni Kenneth, tinagod ang likod ni Ara. Parang nawala na ang lunas ang gamot na itinurok ng tita ni Kenneth kay Ara dahil nagagawa na nitong kumilos ng maayos. May anak kayo? Napatingin silang lahat sa nagsalita at iyon ang titang doktor ni Kenneth na kinagulat ng magulang niya. Taniya, sabi ng ina ni Kenneth at agad na yumakap dito. Pati na rin ang ama niya. Masaya ko at nakita ka muli namin Taniya, sabi ng ama ni Kenneth dito. I'm so happy too, kuya. Pero not happy para sa nangyari kay Ara. Sabi nito na ikinatingin nila sa mga kasama nila na nagtataka ang iba. Magkakilala po kayo? Tanong ni Renz na ikinatango naman nila. Yes, she's my sister Taniya. Sabi ng ama ni Kenneth sa kanila na ikinatango naman nila. Tita? Sabay sabi ng kambal at yumakap kay Taniya na ikinagulat talaga nito. Anak niyo nga, gulat pa nitong sabi na ikinatango ni Kenneth. Hindi niya kasi sinabi sa mga kamag-anak nila na may anak sila ni Ara. Basta sila pamilya lang ang nakakaalam ng bagay na iyon. Oh my God! Kamukhang kamukha niyo, sabi nito na ikinangiti lang nila. Kumalma na ng tuluyan si Ara at nakausap na ng maayos lalo na ng kambal. Gusto sanang magtanong ng mga ito tungkol sa nangyari dito. Pero pinigilan sila ni Taniya na ikinataka nila pero ginawa na din. Pati ang kambal ay alam ang bagay na iyon at mabuti na lang ay nililibang nila ito. Habang nag-uusap sila Ara at ang kambal ay agad na pinalapit ni Taniya ang mga ito sa sopa para doon sila mag-usap-usap. Dok, ano ba talagang nangyari sa anak ko? Sabi ng ina ni Ara dito. Kahit ako ay hindi pa sigurado. Kaya kayo ang pagbabantayin ko sa kanya. Gusto kong i-monitor niyo siya. Pero please wag na wag niyong tatanungin ang nangyari sa kanya. Dahil magwawala na naman siya at iiyak ng iiyak. Sabi nito na sobrang ikinataka naman nila. Pero bakit po? Tanong ni Grace dito. May clue na ako sa nangyayari sa kanya pero kailangan ko pa rin na-confirm iyon. Kaya i-monitor ninyo ang mga gagawin niya, okay? Napatango naman sila dahil sinabi nito. Sige, maiwan ko na kayo para magkausap-usap na kayo ni Ara. And by the way, Kenneth, congrats sa kambal mo. You did great. Natawa naman sila dahil sinabi nito sa kanila pati na rin si Kenneth. Pero di pa rin nawawala ang pag-aalala niya para kay Ara. Umalis na ng doktor at silang naiwan doon at nagpunta sa kanilalagyan ni Ara at pilit na kinakausap ito. Ngunit tulad ng sabi ng doktor ay huwag magtatanong ng kahit na anong nangyari kay Ara na ginawa naman nila. Katulad din ang sinabi nito ay monitor nila ito ng maayos hanggang sa makatulog na ang kambal dahil sa antok kaya nagpasya na din sila na matulog na. Magkatabi si Ara at Kenneth sa higa nito at ang lahat ay malalim na ang tulog nang biglang bumangon si Ara at nag-iiyak. Babalik ako. Babalikan ko kayo. Nagulat naman sila dahil doon lalo si Kenneth. At agad na niyakap si Ara. Wife, bakit ka umiiyak? Sinong babalikan? Sabi niya dito habang yakap-yakap niya ito. Habi, nangako ako sa kanila, babalikan ko sila. Ipagtatanggol ko sila. Iyak na sabi ni Ara dito na ikinataka naman nilang lahat. Aras, anong babalikan? Sino? Ano ba talaga nangyari sa'yo nang mawala ka? Tanong ni Grace na ikinatingin ni Ara. Dito pero sa tanong na iyon at muling pagbalik ni Ara sa panahon na siya ay nakuha ng mga taong dumukot sa kanya at siya na rin pagsimulang makaramdam siya ng takot.
Takot sa paligid at takot sa mga taong nakikita niya na para bang hindi na niya kilala ang mga tao. Hindi, lumayo kayo. Lumayo kayo sa akin, patay na kayo. Hindi kayo buhay. Ilabas mo na ako dito, ayoko na. Pakawalan mo na ako, tama na ang laro. Iyak na sabi ni Ara at lumayo kay Kenneth. At napunta ito sa isang sulok ng pader doon dahil nagawa na nitong makababa dito at nakakabit sa kamay niya. Wipe, anong ginagawa mo? Sabi ni Kenneth dito. Pero pilit siyang sinisipa ni Ara at pinapalayo. Lumayo ka sa akin, patay ka na. Tulong, ayoko pang mamatay dito. Makakasama ko pa ba ang mga anak ko, ang pamilya ko? Pati na si Kenneth. Doon na rin napaiyak ang kambal dahil nagising ito sa pagsigaw ng mami nila na ikinatingin sa kanila ng magulang ni Kenneth. Kaya inalo naman nila ito. Habang ang mga ando doon ay takang-taka sa mga nangyayari. Kenneth, lumayo ka sa kanya, ako nang bahala. Napatingin sila nang dumating ang tita ni Kenneth at wala siyang ibang nagawa kundi ang lumayo kay Ara. Dahil sobra lang itong nagwawala kapag may lumalapit sa kanya. Dahan-dahan namang lumapit ang doktor kay Ara. Ara, kumalma ka. Doktor ako, tutulungan kita. Sabi niya dito pero wala pa rin pakialam si Ara. At nagawa nitong mapatalsik ang hawak na panturok nito. Napatayo naman ang doktor. Nurses! Sigaw nito at agad na kumilos ang mga nurse para hawakan siya. Na lalong ikinawala niya. Hindi, bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Iyak pa ulit nitong sabi. Si Eldred ang siyang tumawag kaya agad sa doktor matapos na magising si Ara. Mabilis ang naging kilos ng tita Tania ni Kenneth at nagawa niyang maiturok agad kay Ara na siyang unti-unting ikinapikit ni Ara. Kaya agad naman nilang inihiga ito sa higaan nito. Maya-maya pa ay mahimbing na nitong natutulog ngayon. Tita? What happened to mommy? Tanong ni Aiden na ikinatingin sa kanya ng mga ito pero sumunod ng tita ni Kenneth. Napabuntong hininga muna ito. Bago lumapit sa kanila at nakalabas na din ng mga nurses na kasama niya. Naupo mga ito sa supat nag-aantay ng isasagot ng doktor. Kanina pa lang na sinabi sa akin ni Kenneth na nadukot si Ara ay naghinala na ako. Pero kailangan pa rin makasigurado kaya pinabantayan ko siya sa inyo at huwag tatanungin kung anong nangyari sa kanya. But based sa nangyari ngayon, sigurado na ako. Ara is having a traumatic experience. Trauma often manifests physically as well as emotionally. Some common physical signs of trauma include paleness, lethargy, fatigue, poor concentration, and a racing heartbeat. The victim may have anxiety or panic attacks and be unable to cope in certain circumstances, just like what happened earlier. Trauma can affect how you feel about yourself and how you relate to others. Women who have gone through abuse or other trauma have a higher risk of developing a mental condition such as depression, anxiety, and post-traumatic stress disorder. Natahimik ang paligid dahil sa sinasabi ng doktor sa kanila, habang si Kenneth ay unti-unti nang naiyak dahil sinasabi ng tita niya. Sa kaso ni Ara, meron siyang post-traumatic stress disorder. Post-traumatic stress disorder or PTSD is a mental health condition that triggered by a terrifying event, either experiencing it or witnessing it. Symptoms may include flashbacks, nightmare, and severe anxiety, as well as uncontrollable thoughts about the event. That's why Ara is always crying and keeps saying those things out of the blue. Pabalik-balik pa rin sa alaala niya kung ano ang nangyaring masama. Iyon sa kanya ng panahon na kinuha siya. Walang nakakaalam kung ano nga ba ang naranasan niya pero based sa sinasabi niya sa tingin ko ay nakikita siya ng mga patay which is possible na pinatay mismo iyon sa harapan niya or something. Hindi patatahimikan si Ara ng mga nightmares na iyon.
hanggat hindi siya gumagaling. Magigising na lang siyang bigla na sisigaw at magwawala.